Human rights serves as the foundation of human dignity, equality, and justice. Nangangahulugan na sinisiguro ng ating konstitusyon ang pangangalaga sa karapatang pantao ng bawat mamamayan. Anuman ang estado nito sa buhay, kasarian, politikal na paniniwala at relihiyon. Kung gayon, ang tunay na hustisya ay ang pangangalaga sa karapatang pantao. At ang pangangalaga sa karapatang pantao, ang tunay na hustisya. Alam ko naiinip na kayo sa mga sinasabi ko, kaya't mabuti pa ang dumiretso na tayo sa ating Q&A. Sino ang gustong unang magtanong? Kung ang human rights ay itinataguyod ng gobyerno, bakit po kadalasan mabagal ang takbo ng isang kaso sa korte? Lalo na kung mahirap ang nasasangkot. May mga pagkakataon na nakakapagbigay ng mabilis na hatol. But that is not justice. Ang tunay na trabaho ng hustisya ay ang pagsasaalang-alang sa lahat ng mga ebidensya. Ang tamang pagtimbang sa bawat panig. Kuminsan may mga pagkakataon na mabagal ang pag-usad ng hustisya upang marating ang nararapat na hatol. Hindi ba ang hustisyang naaantala ay hustisyang ipinagkait? Naantala ang hustisya kung walang sapat na ebidensya, iho. Ngayon, doon pumapasok ang galing ng isang abogado. Kung ang abogado mo ay mahusay, mas mapapaaga ang paghatol ng huwes. Ano po kayang sukatan ng isang mahusay na abogado para sa iyo, Judge? Well, expertise is a must. Malalim na pagkakaintindi sa batas. And of course, the bottom line is kailangan na ipanalo mo yung mga kaso ng mga kliyente mo. Ibig po bang sabihin, kaya mapawalang sala ng isang mahusay na abogado ang isang magnanakaw o mamamatay tao? Well, theoretically, yes. Well, in that case, Judge, mas pipiliin ko pong maging mabuti kaysa maging mahusay na abogado. Yung titindig at lalaban para sa katotohanan at sa hustisya. Very well said. Tama ka rin naman. But you know, a good lawyer will never stop. He will continue to seek the truth until justice is served. By the way, ano nga palang pangalan mo, Iho? Norman. Norman de la Cruz. De la Cruz.